Ito po ang ika-4 na linggo ng ating pag-aaral. Okay po, tuloy po kayo. Sa tungkol sa mga talinghaga na ipinakita ng ating Panginoong Hesus, batay sa kanyang mga audience, ay ginamit ng ating Panginoong Hesus ang mga talinghaga. Kaya naman, ang mga Pariseo, Saduceo na matitigas ang mga puso ay nalito dahil nga po sa ang pagdating ng Mesaya ay ine-expect nila na magkakaroon ng pisikal na pagliligtas. Pero ang dumating na Mesaya, ang ating Panginoong Jesucristo, ay magliligtas spiritual. Ano po? Kaya sila din ay nagkaroon ng mga pagtatalo-talo patungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Since the nation of Israel as a whole has refused to understand that Jesus is the Messiah. Itong may mga hawak na kautusan ng mga Pariseo at Saduceo na nagsisipag-aral ng salita ni Moses ay nagkaroon ng kalituhan patungkol dito sa ating Panginoong Hesus. Ano po? They will not be given more clear revelation about the nature of the kingdom of heaven. Kaya sa paraan ng pagsasalita ng ating Panginoong Hesus, dahil siya bumabasa ng puso ng tao, nakita po niya ang audience na marami ang matigas ang loob. At sa paraan ng patalinghaga, sinabi niya, maririnig niyo pero hindi niyo maintindihan. Ano po? Makikita niyo pero hindi niyo mapapag-unawa ang ibig sabihin sapagkat kulang sa pananampalataya ang mga listeners. Jesus only taught the crowds in parables, somewhat obscuring specific meaning about the stories and illustrations. So yung talinghaga na yun ay illustration lamang, hindi yung literal na yun ang ibig sabihin. Ano po? Para dalhin at ang isang tao doon sa malalim na kaisipan na nais ibigay ng ating Panginoong Hesus. Jesus spoke all these things to the crowd in parables. He did not say anything to them without using a parable. So was fulfilled what was spoken through the prophet, I will open my mouth in parables, I will utter things hidden since the creation of the world. So makikita po natin dito sa binasa natin na to, na bakit ba kailangan mo pang gamitin, Panginoon, ang talinghaga, hindi namin maintindihan. Ba't hindi mo kami diretsuhin sa paraan na ang pagsasalita literal para mag-gets namin? Kasi nga po, nakahalubilo yung matitigas ang puso. Sino yun? Yung mga Pariseo at Saduceo na nagkaisa na ipako ang ating Panginoong Hesus dahil lamang sa bintang na siya ay nagpapakunwaring Diyos, siya ay iniiba niya yung kasulatan ni Moses at nagkaroon dyan ng maraming pagtatalo hanggang nauwi nga sa pagpapako sa ating Panginoong Hesus. So yan po yung purpose ng talinghaga, kaya ginagamit niya yung mga talinghaga nito. Ayon po sa Mateo 13:34 ng ASND, ang salita ng Diyos, gumamit si Jesus ng paghahalin tulad. Yan, meron tinatawag na analogy o paghahalin tulad. Ito nga po yung mga talinghaga. Sa lahat ng kanyang pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos, hindi siya nangaral sa mga tao nang hindi sa pamamagitan nito. Ano po? So makikita natin dyan, the parable of the sower, yung una nating pinakita, hindi yun literal na naghahasik o nagtatapo ng mga binhi. Yun ay may kahulugan na ang Diyos, siya yung sower, si Jesus Christ, nagsasabog siya ng Word of God sa mga tao. Pero yung mga tao, may tumatanggap, may hindi tumatanggap. Sumunod yung parable of the wheat and weeds, pinakikita yung dalawang mabuti na anyo sa kanyang ilustrasyon, isang masama at isang matuwid. Sumunod ang parable of the mustard seed. Pinakita natin dito kung paano inilarawan ng ating Panginoong Hesus na sa pamamagitan ng isang butil ng maliit na binhi, ito ay nag-grow pagdating ng panahon na pinakita nga natin doon ng iba't ibang kahulugan. Merong faith na nag-umpisa sa maliit, tapos nagkaroon ng maturity. Yung charge, yung kingdom na binabanggit, mula sa umpisa ay pinipersecute itong si Nero hanggang sa lumawak ang tinatawag na naabot ng Ebanghelyo.
At yan ay ipinakita ng ating Panginoong Hesus. Kaya naisip ko isama rin. Ano po, loobin ng Panginoon sa November 5, kung tayo ay tatayo pa dito, kasi hindi natin alam. Dahil minsan, napipigil ang mga preacher ng pagkakasakit. Kung naman, malamig na panahon, kaya kung luluobin ng Panginoon, mangyayari na tatayo tayo dito. Ano po? So ito, pinakikita dito naman, sa talinghagang ito, ang mga bagay na sa pamamagitan ng pagsasalita niya, magkakaroon ng kaisipan na malalim yung audience dahil nga ang paraan ng ating Panginoong Hesus ay hindi niya ginawang literal. Sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. So ito ay kinote sa Old Testament. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng paghahalin tulad o talinghaga. Sasabihin ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula pa nang likhain ang mundo. So, dito kinuha ni Jesus Christ yung mga salitang yun na sinabi niya sa mga awit 78:1 and 2 sa Magandang Balita Biblia. Ito ay awit tungkol sa kasaysayan ng Israel na makikita natin na mula pa noon ay talagang hard-headed. Matitigas ang ulo ng bansa ng Diyos at ito ay nagpapakita ng mga sinyalis na ang Diyos ay nagagalit sa kanila dahil sa kanilang paglapastangan sa kautusan. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit, ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ang sabi doon sa keynote ng ating Panginoong Hesus. Sa NIV naman, my people, hear my teaching, listen to the words of my mouth. I will open my mouth with a parable. I will utter hidden things from of old. Kaya, nung marinig nila yung mga manghahasi, mustard seed, wheat and weeds, sabi ng mga Pariseo, ha? Hindi namin magets. Pero yung mga alagad, palibhasa ay mabusisi sa aral, Panginoon, pwede mo bang ipaliwanag sa amin ano po yung ibig niyo sabihin? Yan. So ngayon, sa ika-4 na pagkakataon, the parable of the hidden treasure. Yan. Ano na